Nako mga kababayan, pakinggan nyo itong banat ni Atty. Topacio dito kay Ombudsman Boying Remulla. Matindi ito, tinawag niya na double standard daw itong ating bagong ombudsman mga kababayan. Hala ka, ito na. Pakinggan nyo ang matinding banat ni Atty. Topacio. Ikakagulat nyo itong lahat mga kababayan. Ito na. Madriaga, isang tao, ini-entertain ng ombudsman. Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. So, what do we expect from the ombudsman? So, yun ang nagiging problema po natin dyan eh. Lahat ng institutions natin, kinokorap, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling sumbungan ng bayan, ombudsman, nilagay pa niya, let's not mince any words, nilagay pa niya, tuta niya. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine? The ombudsman and the president being one in saying, bago magpasko, may makukulong na. Oo, Mr. President, Mr. Bakit Ombudsman, wala? hindi po kayo nag-i-issue ng warrant eh. Hukuman po eh. Are you telling us, kontrolado nyo rin yung hukuman na pag sinabi yung bago magpasko, may warrant? Teka, nakakabahala na po yan. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get. So bago ang lahat mga kababayan, subscribe nyo po si Engineer Berto, no? Dahil kanya po tong video mga kababayan. Sa mga gustong manood ng kanyang mga video na patungkol din sa politika, ay subscribe nyo po siya at panoorin nyo mga kababayan. Maraming salamat po. Ito na po, umpisa na natin. Atty. Topacio po, being the... Huwag lang love life, ha? Opo, sir. Opo. Alam ko lang. Sir, being the deputy spokesperson ng party, may update po ba regarding sa status ni Senator Bato? Kasi Senator Robin Hood ay sinabi, sa payo niya is huwag kang susuko sa banyaga. And how about the party, sir? Anong stand? And sabi ng DILG, alam nila kung nasaan si Senator Bato. May suporta rin po ba ang partido kay Senator Bato ngayon? Definitely. Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP and he is one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Remulla na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Remulla, talagang double standard eh. Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax na lang partner, alam ko umiinit yung ulo mo pagka ano yung pangalan ni Madriaga. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni De Lima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Sabi niya, I'm taking him under my wing. So she has spread her wings to allow Madriaga to enter
Her wings. Anyway, alam nyo, Madriaga, isang tao, ini-entertain ng ombudsman. Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. Okay. Corroboration number 1. Gutesa, under oath. Nagde-deliver po kami ng male-maleta na pera kay Martin Romualdez. Okay. Corroboration number 1. Corroboration number 2, from Saldico himself. Nagbibigay ako kay Martin at kay Pangulong Marcos male-maleta. Corroborated yung kay Gutesa at yung kay Diskaya. Sinong may kaso ngayon? Isa lang, si Saldico. Oh, anong klase yan? Di ba? Anong klaseng ombudsman yan? Alam naman natin kasi that ombudsman owes his being ombudsman to the president na lahat ng batas ay pinilipit para lang siya ay maluklok dyan. So, what do we expect from the ombudsman? So, yan ang nagiging problema po natin dyan eh. Lahat ng institutions natin, kinokorrupt, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling sumbungan ng bayan, ombudsman, nilagay pa niya, let's not mince any words, nilagay pa niya tuta niya. Kalokohan. Kung may naniniwala sa inyo nang sinabi ni Boying na ngayon appointed na siya, he will do what is right, meron pong tulay malapit sa Malacanang, bebenta ko sa inyo. Mura lang po kung naniniwala kayo ron. Number 2, yung legislature, kino-off na niya. O nang una, ginawa niyang speaker yung pinsan niya. Ginawa niyang majority, deputy ba? Speaker. Yung anak niya. Plus, inuutusan niya na mag-insert. One prerogative ng legislature yon. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine? The ombudsman and the president being one in saying, bago magpasko may makukulong na. Mr. President, Mr. Ombudsman, hindi po kayo nag-i-issue ng warrant eh. Hukuman po eh. Are you telling us, kontrolado nyo rin yung hukuman na pag sinabi yung bago magpasko may warrant, teka, nakakabahala na po yan. Ha? That is very alarming. Di lahat po ng branches of government. Inyo ng executive, Mr. Marcos, inyo pa ang legislature, inyo pa rin ang judiciary. Bata mo pa rin na sa ombudsman. Appointee mo pa rin na sa ICI. Wala na po kaming pagtutunguhan. Sino pang pag-check and balance? Yan po ang nakaka-alarma sa ginagawa. Number 2, another point, ito sa budget, and this will be my last word on it, at medyo, I'm the only one standing between you and lunch. Yung sinasabi ni Professor, alam nyo, tama, okay, number 1, yung education now. For the first time, pumasok sa standard. Ngunit tignan nyo mabuti tignan nyo mabuti. Kasi niloloko po tayo, last budget, alam nyo yung pagkasingin itong gobyerno ito. Para palabasin lamang na kunyari, last budget, ang pinakamalaki ay edukasyon, hindi yung public works. Yung budget ng PNPA, sinama nila, kinompute nila sa education, sa DILG yun eh, hindi naman sa DepEd yun eh. Yung budget ng PMA, sinama nila sa education, sa DND yun eh. Hindi naman sa DepEd yun, pero para lang palabasin na mas malaki education kesa sa DPWH, sinama nila yun nung kinompute nila, okay, ito yung education, no? Nung tinignan ko, teka muna, bakit pati PMA at saka PNPA? May mga sariling departamento yan. Kaya tignan pa rin natin, Prof, baka pinaglululuko tayo yung mga taong yan, O baka Claire Castro na naman, yung farm to market roads daw, may kinalaman sa health. Okay. Sige, so, So ayun mga kababayan, matindi po nung banat ni Atty. Topacio, no? So tama nga naman yung sinabi ni Atty. Topacio. Magpapasko na mga kababayan yung pangako ni President Bongbong Marcos na may makukulong. May nakulong naman mga kababayan. Kaso, mga sapsap lang, mga maliliit lang na isda. Pero yung mga malalaking isda ay hindi po na patawan ng parusa mga kababayan. Kaya nakakadismaya yung nangyayari ngayon sa gobyerno.
Lalo na't mga kababayan, ang trust rating ni President Bongbong Marcos ay -3. Talagang yung galit ng tao at yung tiwala ay tila nawala na, mga kababayan. Kaya mag-comment ho kayo kung ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Atty. Topacio na banat niya dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat po mga kababayan sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.